Meron ka ng lisensya, pero bawal pagay ang lisensya mo dun sa sasakyan na gusto mong imaneho. Yari yan, magkakaing multa niyan. Pero pwede natin maiwasan yan by adding the restriction code. Sa video na to, pag-usapan natin paano, magkano, ano nga ba yung proseso. Bago natin pag-usapan yan, napansin namin na marami pa rin sa inyo hindi pa rin nakasubscribe at nakafollow sa mga channels and pages ng Motor ni Juan. Lagong-lago na ngayon, magtutumigin followers tayo. Naku, may mga regalo pa naman ako sa mga followers talaga natin. Anyway, malaking tulong ang inyong mga like, share, and comment para mas marami pang makapanood ng video natin na to. Nung nakarang video ay pinag-usapan natin ano-ano yung mga restriction code na dapat na present sa lisensya mo if you are driving specific vehicles katulad ng motor, ng truck, ng mga passenger vehicles, etc. etc. Sa video na to naman, pag-uusapan naman natin yung proseso kung paano nga ba magdagdag ng restriction code. Sa maraming pagkakataon mga brother, nung nag-apply ka ng lisensya, maaring motor pa lang or para sa motor pa lang yung lisensyang in-apply mo. Pero medyo sinuwerte ng konti, nagkaroon ng konting blessings. Nung lumaon, nakabigay ka na ng sarili mong sasakyan, pero pagtingin mo sa lisensya mo, wala pa yung restriction code para makapagmaneho ka ng 4 wheels. Okay lang yan dahil pwede naman tayong mag-add ng restriction code. Meron lang tayong mga ilang requirements at ilang proseso na kailangan sundin. Hindi rin naman ganun kamahal ang gastusin, huwag kang mag-alala. Bago natin simulan yung mga requirements na yan, if you are applying for a driver's license, siguraduhin mo na tama na yung restriction code na applyin mo. On my case, sinigurado ko na meron akong restriction code for motor, for 4 wheels, even yung mga 8 passengers and up nung nag-apply ako ng lisensya, kahit wala naman akong van or anything like that. Kung ikaw naman ay magre-renew ng lisensya, make sure na pwede ka na rin magpadagdag, isahang proseso na lang kumbaga, magpadagdag ka na ng restriction code. Para kahit na hindi ka man nagmamaneho ng mga sasakyan na yan ngayon, wala ka ng problema sakaling kinakailangan mo magmaneho in the future. Maaring manghiram ka ng sasakyan, makabili ka ng sarili mo sasakyan, or may ipapamaneho lang sa'yo. Ilan sa mga eligibility nito is dapat physically and mentally fit ka, you are able to read and write in English and Filipino, kailangan pumasa ka ng LTO Automated Written Exam, yung sa yung sa LTO portal lang naman yan, at saka practical driving exam. Tapos syempre, if you are adding a restriction code, mas mabilis din ang proseso at less gastos kung ikaw ay walang mga unsettled traffic violations. Kasi kung meron, hindi ka basta-basta makakapag-add ng restriction code until you settle itong mga unpaid violations. Tapos meron lang yung duration ng buwan na hihintayin mo from the time that you paid your violation kung kailan ka pwede mag-add ng restriction code. So hassle talaga. Ang minimum na wait time niyan is 3 months hanggang 1 taon, depende sa gravity or demerit points mo sa LTO. Bago ko i-discuss yung additional requirements, make sure na napanood nyo na rin yung video natin about restriction codes. Kasi yung mga restriction codes or yung mga driver's license codes na yun, ang mga gagamitin nating term para dito sa video na to, para hindi tayo magkandalito-gito. Kumbaga, we should be on the same page. Ito yung mga additional requirements sakaling magpapadagdag ka ng restriction code. Kung ikaw ay magpapadagdag ng mga driver's license code or restriction code na A1, ito yung para sa mga motor, tricycle, ganyan. O kaya naman yung sa mga B, B1, B2, yung mga passenger car, or even yung mga light passenger vehicles, mga 4 wheels, kailangan mo lang is an existing driver's license. Kumbaga, meron ka ng lisensya to begin with. Tapos kung ikaw naman ay magpapadagdag ng restriction code or driver's license code C, yung C naman, again, kung napanood yung video natin nakaraan, that's pertaining to heavy equipment, yung mga malaking equipment, motorized vehicle na talaga imamaneho mo, kailangan naman holder ka ng driver's license code B2, yung mga 4-wheel passenger car, ng at least 4 years. Siguro yung iba, hindi ko na isa-isahin, ipapakita ko na lang dito sa screen natin yan ngayon kung ilan yung experience na kailangan mo when it comes to driving under a specific driver's license code bago ka makapagdagdag ng mga additional restriction code. Normally naman sa mga required experiences sa pagdagdag ng restriction code, yung sa mga malaking sasakyan na talaga, mga passenger bus, heavy equipment, etc. etc. Pero dun sa mga karamihan sa atin, yung mga gustong magpadagdag ng gusto magmotor, ng tricycle, ng kotse, light passenger vehicle, wala naman ng wala ng experience when it comes to driving or when it comes to having a certain driver's license code. Basta meron kang existing na driver's license, okay na yun. Ngayong alam na natin yung eligibility, pag-usapan naman natin yung requirements.
documents, yung mga dokumento na kailangan mong ihanda bago ka magpunta sa LTO para save time ka na. Pagpunta mo sa LTO, all goods na, ready na yung mga dokumento mo. First is the application form which you can get from any LTO district offices o kaya naman you can download this online. Pwede kong iwan na rin yung link sa baba para i-download mo na lang. Fill it out bago ka magpunta sa LTO. Kailangan mo rin ng photocopy ng isang medical certificate from an accredited LTO or DOH medical clinic. Kailangan mo rin ng photocopy ng isa sa mga to. So yung birth certificate mo, pwedeng passport, yung national ID, marriage cert, hindi naman lahat yan. Basta isa lang dyan sa mga yan, ihanda mo na yung photocopy niyan. At saka ihanda mo rin yung original and one photocopy ng valid ID na meron ka, katulad ng mga driver's license, UMID, etc. etc. Passport pa rin. Be sure na lang mga brother na dadalhin mo yung original na copies niyan kasi i-check lang nila kung legit talaga yung dokumento na hawak mo. Pero wag mong ita-turn over, wag mong iiwan, wag mong ibibigay yung original mo na, let's say, birth certificate, yung original mo na driver's license, syempre, wag photocopy it, but bring the original. Kailangan mo rin ng TIN or Tax Identification Number, lalo na kung employed ka. Kailangan mo rin ng Certificate of Completion ng iyong practical driving course from any LTO accredited driving school, yung mga ganon. So, binibigyan kasi ng certificate once you have completed it. In this case, halimbawa, ang lisensya mo lang sa motor, which is Driver's License Code A. Gusto mong magdagdag ng Driver's License Code B para naman makapagmaneho ka ng 4 wheels, ang ipa-practical exam mo is yung for 4 wheels. Nagets mo mga brother? Kasi bago ka bigyan ng additional restriction code or Driver's License Code, kailangan na confirm ng LTO accredited driving school na marunong ka naman talaga. Gets nyo? Vice versa. Meron ka ng driver's license code para sa kotse, which is let's say letter B, gusto mo namang mag-big bike, gusto mong mag-scooter, magpapadagdag ka ng letter A, kailangan mo naman na maipasa yung practical driving course for motorcycle. Kasi obvious naman, magkaiba ang driving mechanisms ng 2 wheels, ng 4 wheels, and so on. Tapos syempre, dapat dala mo yung existing driver's license mo, may it be valid pa yan or up for renewal, basta dapat dalhin mo yan. At saka, resulta ng iyong drug test. I-compile mo na yan sa isang folder, have it photocopied para pagdating mo sa LTO, ready na, hindi magpapabalik-balik ka pa pagdating mo sa window. Ay, kulang ka pa ng copy ng ganito, pa-xerox ka muna doon, pa-xerox ka muna doon. And I would advise, from my personal experience, photocopy ka na ng mga 5 kopya each. Hindi mo naman ubusin lahat yan. Pero may mga times kasi na yung window na to, kailangan ng copy nito, para hindi ka na magpapabalik-balik. Siyempre, mawawala ka pa sa pila mo, hassle pa di ba? Para lang, andyan na, ready na. Ngayon, ano naman ang proseso? Paano natin sisimulan yan? The first step, make an appointment through the LTMS portal. So, yung LTMS portal, mga brother, by now, dapat meron ka na yan dahil, yan ang ginagawa ng centralized data system ng LTO para sa mga record natin. So, make an appointment through the LTMS portal. Be sure that once you have set your appointment, na nandun ka talaga, na pupunta ka sa date and time that you have selected kasi ikaw na nga yung nag-set niyan eh. On your appointment date, nagpunta ka na sa LTO. Kumuha ka ng application form o kaya better yet, meron ka ng naka-ready, nag-download ka na kasi ng application form. Secure your queue number. Kung pang-ilan ka, tatawagin. Normally sa mga guard, meron yan o kaya meron silang parang digits yung pinipindot. Kung pang-ilan ka, kumuha ka na ng numero mo. Once tinawag na yung number mo, eto na, dito na papasok yung presentation of the documents. Papasa mo yung mga requirements na pinag-usapan natin kanina at sa LTO naman, i-assess nila yung validity ng bawat dokumento na pinasa mo. Pagkatapos yan, hintay ka ulit. Tatawagin ulit yung number mo or yung pangalan mo in some cases. And then, pag tinawag ka na, ang next procedure na nun is really just paying the applicable fee. Kung baga sa cashier ka na. Tandaan mo na pag nagbayad ka, meron yung ibibigay sa yung resibo o kaya reference number. Be sure that you have it kasi yan yung proof na nagbayad ka na para lang hindi magkagulo. Mamaya pag-uusapan natin yung mga applicable fees. Okay? Ngayon yung proseso lang muna tayo. Once nagbayad ka na sa LTO nung fee na nasa yun yung resibo or yung reference number for paying the applicable fees in adding the restriction code, kailangan mo naman kumpletuhin ngayon yung practical driving test under LTO. Ito na nga yung sinasabi natin na depending on the additional vehicle type na idadagdag mo. Kung motor yan, kotse, passenger vehicle, and so on. I doubt, wala naman siguro mga heavy equipment sa LTO, no? Wala naman siguro mga ganun. Pero most of the time yan, yung mga kailangan talaga ng mga practical test, which is karamihan sa atin, yung driving test, is
pag magdadagdag ka ng pang motor, ng pang tricycle, ng pang kotse, pang light passenger vehicle, and so on. Tapos, yun na yun. After nung practical driving test mo, punta ka naman doon sa vision test. Yung tinatapan yung mata, tapos may babasahin kang mga maliit na letra. Yan. Once matapos na yan at pasado ka naman sa lahat ng mga proseso na yan, yun na. Ma-awardan ka na or mabibigay na sa'yo yung iyong driver's license code updated with the restriction code that you have added. Make sure na lang mga brother that once you have been issued the new driver's license, i-double check mo. Kasi wala naman ako sasabi na nangyari na to. Pero just to be sure, i-double check mo. Baka dati meron ka ng driver's license A para sa mga motor. Gusto mo mag-add ng B. Binigyan ka nga. Na-update nga yung restriction code mo. Pero instead of having driver's license code A at B, baka B lang yun nandun. So be sure that you have the present na driver's license code na meron ka naman na talaga. At saka kung ano yung pinapaad mo. Double check mo na yan. May kita na yan sa actual license natin para wala ng hassle. Ang fee lang naman na babayaran dyan is really, una-una yung replacement fee, which is about 225 pesos. Tapos yung pinakabayad sa additional restriction code is just 100 pesos. Tapos yung computer fee, ano yan walang 70 pesos yan. So wala pang 400 pesos talaga yung total na babayaran mo sa cashier when adding a driver's license code or driver's license restriction code. Hindi pa kasama dyan sa 400 pesos yung mga ibang requirements na pinapahanda na natin sa inyo beforehand. Tandaan natin yun di ba? Siyempre, kailangan mo magbayad ng medical, kailangan mo magbayad ng drug test, kailangan mo magbayad sa driving school for your practical driving exam, and so on and so forth. Iba-iba kasi yung presyo niyan. Katulad ng drug test, it may range from 200 to 350 pesos. Medical, the same thing, 200 to 350 pesos. Depende kung saan ka nagpapatest niyan. Siguro ang pinakamalaking variable kung magkano is yung driving school. Kasi may mga medyo social, may mga sakto lang. So, dun magva-vary. Pero yung actual na babayaran mo when you are already in the LTO with your completed requirements, wala pang 400 pesos yan. Kasi yung pinakadagdag lang yan sa pagbayad mo is the 100 pesos for adding a restriction code. Kahit ilan pang restriction code yan. So, the processing time for this, a couple hours. Kung sinuwerte ka, 4 hours maybe. Kung sobrang daming tao. But just to be safe, you can finish it within the day. Ganun lang siya kasimple. Hindi mo kailangang dumaan sa fixer na yan ang mga first level ng corruption. Diba? So, ikaw na lang mismo. Madali lang naman kasi talagang proseso. Lalo na ngayon, may mga online na. You can get all these information online. Saka yung pinaka-proseso. So, yun yung proseso, requirements talaga mga brother. And I suggest you go through with it. Especially if kailangan mo naman talaga itong lisensya na to. Talaga nagmamaneho ka ng vehicle type na kailangan mong idagdag dun sa driver's license code mo. Kasi kapag ikaw ay nahuli, wag naman sana magkaroon ka ng violation, mapara ka sa checkpoint, and if you're driving a vehicle na hindi covered ng driver's license code mo, mas malala yan. Biruin mo, 400 pesos lang ang pag-add ng restriction code. Ang multa, kapag nagmamaneho ka ng wala dun sa restriction code mo, bawal ka magmaneho nun, it can reach up to 3,000 pesos. Hassle pa, ganun din. Magpoproseso ka din ng mga iba't ibang mga settlement of violations, blah 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 sa LTO. Diba? So kung paglaan mo na ng oras, especially if alam mo na yung driver's license code mo kulang base sa mga minamaneho mo na sasakyan araw-araw. Ngayon, yung ibang tanong, brother, paano kapag nawala yung lisensya ko, meron lang ako resibo, pwede pa rin ba ako magdagdag ng restriction code? Isa yan sa mga pwede nating pag-usapan sa susunod na video natin. Kung marami sa inyo ang may gustong malaman ng proseso niyan, i-type mo lang sa baba, lost license, lost driver's license. Basta i-type mo sa baba, lost. Yan, para alam namin kung isa yan sa mga ipa-priority natin na i-feature para sa inyo para makatulong naman at ma-discuss natin paano nga ba ang gagawin sakaling mawala ang iyong driver's license, magkano ang mga babayaran mo, at saka yung mga multa sakaling mahuli ka na meron ka namang lisensya to begin with pero nawala lang. Meron nga bang multa o wala? Yan ang mga pag-uusapan natin. In the meantime, hanggang dito na muna yung video natin mga brother. For more motorcycle news, reviews, and tips at saka mga LTO updates katulad nito, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Lalo na ngayon, malapit na tayo mag 2 million followers. Marami akong regalo para sa inyo. See you next video mga brother. Tuloy.